Survey results? Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Hey. Aarangkada na nga mamaya ang panibagong rally sa EDSA Shrine na pamumunuan ng Simbahang Katolika kasabay yan ng 100 taong anibersaryo ng Christ the King. Ano nga bang meron sa EDSA Shrine? At ito ang nagiging sentro ng maraming mga pagkilos. Kaya nga, Cleve, patuloy ding hinihiling sa mga pagkilos ang pagpapanagot sa mga itinuturong sangkot sa anomalya. Tulad sa rally ng Iglesia ni Cristo, di ba accountability rin ang kanilang panawagan? At ito pa rin ang magiging tema ng mas malaking rally sa November 30. Pero Zandro, hanggang kailan ba talaga tayo maghihintay na may mapanagot? Oh. Kung may matatandaan natin nangako ang ating presidente, Bongbong Marcos, na sa Pasko maghihimas-rehas ang mga sangkot sa issue ng flood control projects. No? Pero ngayon, parang wala pa rin nangyayari. Yan na nga ang issue, Carlo. Hanggang kanino ba aabot ang investigasyon? Eh di ba may mga idinawit na sa anomalya na nakalabas na ng bansa? Makatutulong ba ang mga rally para mapabilis ang kilos ng pamahalaan? Galaw-galaw po tayo. Baka po. Alam mo, alam niyo yung paghahanap natin ng accountability ay parang paghahanap natin ng boses ni Dino. Nasaan? Nasaan? Baka may inattendan kang rally. Oo, pero sumali ka ba sa rally? Kahit na anong gawin ng boses na ito, nandito pa rin. Oo, di ba? Talagang hindi nagpatinag. Parang pinariringgan niya ang mga wala dito ngayon. Asan na nga ba yung pamalo ko? Pero welcome back din kay Carlo, no? Na-miss din natin si welcome Carlo. back, Carlo. Welcome back. Yes. So, umalis ang boses ni Dino, nagbalik naman Nagbalik. si Carlo. Ay, okay. At nagbabalik ang ating executive Ang regular. Guest lang po ako dito, ah. Ano ka para Guest lang tingnan ako po dito. natin, napaki-comment po kung gusto natin makasama ulit sa mga darating pang episode ng ating buwiting EP. Alam niyo, natatakot lang ako sa boses ni Dino. Kaya I'm here. Hindi, pero ito nga. Tagasalo. Bilang ginagamit natin yung boses, ang term kasing ginagamit ng mga Gen Zs, yung so ang mga simbahan, ang mga religious group, bumoboses sila sa usapin ng korupsyon, 'di ba? Sumasali sila sa rally, 'di ba? Yung mga aligasyon ng katiwalian, no, sa flood control project, nagsasalita sila diyan. Anong tingin natin diyan? Is that something na gusto nating ginagawa ng simbahan ng iba't ibang relihiyon, no? Carlo, what do you think? Ako, tingin ko, ang paniniwala o faith, di ba, hindi lang siya basta isang spiritual na expression, kundi expression din ng gawa. Yung morality mo ay sinasagawa mo at sinasabuhay mo. Okay. So parang sa akin, consistent yung kaisipan na tinuturo mo yung values o yung morality hanggang sa punto na kailangan aksyonan. No? So hindi lang siya sa puso at sa diwa, nasa gawa. So sa akin, consistent, no? Regardless of mga major religious groups naman natin, talagang yun ang panawagan. Bawal magnaka o masama ang pumatay. O yan. So kaya, alin consistent na lumalabas ang mga iba't ibang relihiyon. Parang talagang action speaks louder than words. Tama. No? So, kung ano yung paniniwala mo, pananampalataya mo, isasagawa mo. Isasagawa. No? Pagsali sa rally, no? Tama. Pagtuligsa sa katiwalian sa pamahalaan. Si Sandro, may mga nagsasabi kasi na parang hindi maganda, parang napopolitika, nahaluan ng politika yung pananampalataya, yung reliyon. Anong tingin mo doon? Pag ang simbahan na nga yung kailangan lumabas at magpahayag ng kanilang mga saloobin, ibig sabihin, ganun na kalala. So ito ay isang sintomas, malamang, na kailangan na nga natin, itama yung mga kamalian na nakikita sa lipunan. Kasi nga naman, normally, like ngayon, linggo ngayon, kadalasan, ito'y dapat talaga inilalaan para sa iyong pananampalataya. Pero kung ang pananampalataya mo ay napakatindi na at hindi na talaga, hindi na maatim ng iyong konsyensya, may ibig sabihin yun. Yun, no? At ang ibig sabihin nun ay kailangan ng iwasto ang kailangang iwasto. Okay, no? Ang ganda nung imagery na nabuo ni Sandro, yung parang, kaya nasa... Mo, nagsimba to bago pumunta dito. Kasi ang iisip nga natin, ang mga taong simbahan, ang mga relihiyoso, di ba, nasa loob ng simbahan, they want to spend more time in their churches, in their places of worship, pero yung imagery na binigay nga ni Sandro, baka ganun na nga kasobra yung problema na nasa labas na sila, na nasa lansangan na sila, at wala dun sa mga lugar ng kanilang pagsamba, di ba? At sumayo rin, Cleve.
Hindi, tama naman, di ba? Si Dino, na, oo. Tama naman na involved dapat yung church para sa akin lang sa pag-shape everyday ng society natin. So, hindi ako naniniwala na dapat manahimik lamang sila kung malaki yung immoralidad dyan. No? Pero tignan rin natin kung sino yung nagpapatawag at anong klaseng relihiyon yung nagpapatawag. I think, ang difference sa Iglesia ni Cristo rally, sila lang yun walang civil society groups doon Dito sa November 30 rally, kasama ang napakaraming civil society groups, kasama ang napakaraming mga universidad doon sa panawagan. So, pangalawa, kailangan tingnan rin natin yung consistency ng panawagan ng relihiyon na yan. Diba? Kung ang nagtataka lamang ako, and sa akin, obserbasyon lamang ito, nasaan yung Iglesia ni Cristo nung malawakan yung patayon sila ni Rodrigo Duterte. Tapos sasabihin nila, gusto nila ng transparency and accountability. Pero, nung impeachment trial ni Sara Duterte, sila rin yung nag-rally doon sa Luneta para supposedly pigilan iyon. No? Tapos biglang sa maraming bagay, mga panawagan nila, hindi rin consistent when it comes to transparency and accountability. And then, napakarami sa ini-endorso nila, pagka-eleksyon, mga convicted pa nga noong mga oras na yon, no? Ang dami dyan convicted na, ang dami mga akusasyon. So nagtataka lang ako dun sa consistency. Gusto ko lang rin sabihin na okay lang yun ang nanawagan ng rally. Pero ang hindi ko talaga mataim, yung mga kahit na sino pang religious organization yan, yung naglalabas ng listahan kung sinong iboboto mo. Yan sa akin ay morally repugnant. Why? Because you're taking away the agency of the person. Di ba? Sa isang demokrasya, dapat pinag-iisipan natin yan. Hindi yan yung bibigyan ka ng listahan at iboboto mo na lamang yan. Ang laking diferensya, pag si Dino De Leon nag-endorso, persuasive yan. Pwede mo hindi sundin. Pero pag religious leader mo ang nag-endorso at ang simbahan mo, naiisip mo baka nagkakasala ako sa Diyos, nagkakasala ako sa relihiyon, baka mapunta ako sa impyerno at dadaling ko yung konsensya na yun bago ako matulog hanggang sa balota. At kung identify ko, dala ko pa rin yung konsensya. Diba? So I think that is more repugnant. Dapat magpasa na ng batas para pigilan itong mga relihiyon na ito na napaka-powerful na mag-endorso ng kandidato specifically. Okay na sana kung guidelines, standards yan. Pero kung nilalagay nila mismo kung sinong boboto mo, I think that is more repugnant. Maling-mali kasi kinukuha mo yung agency, yung decision-making capability ng iyong mga miyembro at hindi ganyan ang demokrasya. Sa demokrasya, pag-iisipan mo, hindi yung mag-aantay ka na listahan na galing kung saan man. Tsaka siguro yung consequence, agree ako kay Dine kasi I think yung consequence din kasi ng kapag ikaw ngayon ay nakilahok na sa public discussions, nag-rally ka na, nasa lansangan ka na, di bukas na din po sa komento yung inyong grupo kung yun nga, ano yung track record nyo sa pagsasalita sa mga issue ng bayan. Kasi nangangahulugan yon na meron pong mga ibang issue ng bayan na nagsasalita kayo, meron naman mga issue ng bayan na kayo ay tahimik. No? So bukas na para sa lahat na komentuhan, busisiin inyong track record. I think lahat naman tayo dito nag-agree tayo na kalayaan ng lahat na magprotesta, no? Gumawa ng ganyang mga pagkilos, no? Pero I think kaya mahalaga sa akin yung kalayaan na yon at I think ang kailangan itanong ay may iba kasing mga religious groups, no, na imbis na hikayatin yung mga nananampalataya, no, sa kanilang grupo, parang hakot, parang required or mandatory na kailangan kang lumabas dito, no? At instead na ang usapin dito ay pagpapakita ng iyong paninindigan, parang ang lumalabas din kasi ay nagpapakitang gilas sa mga ibang politiko na ito ang kakayahan ng aming religious group at matakot kayo sa amin. At dapat kung ano ang aming hilingin, no? Kung ano ang aming mga demands, no, ay ibigay nyo. So parang ginagamit na bargaining chip yung sarili nilang mga kaanib, 'di ba? Hindi maganda. Dapat sana malaya na yung mga faithfuls, no? Kung gusto nilang sumama sa rally, naniniwala sila sa panawagan, no? Kung hindi namin kayo i-endorso. Ganyan rin sa local politics, di ba? Lagi nating naririnig na parang pag close ang laban, kailangan makuha yung endorsement ng isang religious group. Di ba? Napaka-moral repugnant yun na para bang sila na yung powerful dito sa ating sistema ng gobyerno. Kasi kung hindi, tatakutin ka na hindi namin kayo iboboto. Nagmumukhang robots. Nagmumukhang sunod-sunuran yung mga tao nila na they can't decide for themselves. But at the same time, para sa akin, inaabuso yung kapangyarihan at yung impluensya para makuha ang kanilang gusto. Ano ba yung mga chismis na nangyari after the Iglesia Cristo rally? Ang mga sinasabi, nakat na raw ng 2 days, 3 days kasi meron na raw silang nakuha. Ngayon,
totoo ba niyan o hindi, naiisip niya ng mga tao, di ba? Kung nangyari ba talaga yon. Bottom line is, dapat talaga, kung magbibigay ka talaga ng protest, okay lang yon. Pero yung the mere fact na ang nangyayari is, para bang ini-strong arm mo yung gobyerno, every single time through your block voting, yun yung sa akin ay tinatawag kong morally repugnant. Pressure tactic, no? Pressure tactic na binabraso mo Binabraso mo yung Hindi, ito na pala. di ba? Naisip ko lang. Nagtataka lang ako, bigla silang magpaparally, particularly yung Iglesia ni Cristo, biglang may social activism. Pero alam nyo ba, bawal daw? Ang alam ko, bawal yung mga miyembro nila sa bali ng labor unions. Bakit? Ano pinagkaiba? If you feel like your members have to be socially involved, why are you prohibiting them from actually joining labor unions? Diba? Isa pa Meron yun pang sa mga issue na yan. mahaba-habang discussion pa Tama. ito no, pero kasi parang sa theology, no, meron silang konsepto ng unity of the church, di ba? Mga Exactly, ganyan, kaya kailangan sanction ng simbahan. So, iba Pero pa bakit sa- hindi na lang natin kaya turuan yung taong bayan na kailangan malayo yung tingin. Hindi lang kung ano yung nangyayari ngayon. Kung may mga naghihikayat sa atin na sumali sa mga rally, ano ba yung magiging ending ng gusto nating mangyari sa ngayon? So turuan natin yung taong bayan. Bakit hindi natin sila hayaan na, sige, sumali kayo so kung ano man ito, pero ano ba yung pinupush nitong agenda? Ano ba yung pinupush nitong ending? Kasi kung sa dulo-dulo, ang pinupush nitong ending ay hindi rin pala makakabuti, maganda. hindi makakabuti sa bansa. Oo. Eh di wag na. Oo, Diba? Wag nang sumali sa rally. Oo. Kaya dapat, ang taong bayan, hindi lang basta-basta nakikinig, kundi dapat ay marunong ding mag-analisa para sa kanilang mga sarili. So parang ugaliin magtanong. Pag sinabi po, hinakayat kayo ng inyong simbahan na mag-rally tayo, ang tanong, para saan po ito? Anong end in mind? Di ba? Pag sinabi ko sino iboboto, bakit? Ba't yung take away sa akin Anong yung agency batayan? ko? Oo. Na mag-decide kung sino dapat ang iboto. At kasalanan ba talaga sa Diyos na hindi ko sila iboto? Dapat hindi, di ba? Kasi sa amin, di ba, lagi sinasabi sa atin, we were created to the image and likeness of the Lord. Ibig sabihin rin nun, Happy Sunday. di ba, lagi sinasabi sa atin, di ba, Happy Sunday. Ang ibig sabihin kasi doon is, meron tayong sovereign free will. Yes. At kung tinitake away yung sovereign free will mo, especially in democracy, para iboto yung tingin mong mga leader na magiging mas mainam para sa taong bayan at para sa iyo at para sa mga anak mo, I think there's something wrong with that. Well, lumalalim ng ating usapan no sa mga role ng simbahan, religion no sa mga protesta at politika sa ating bansa.